Sabi ko nga ho sa inyo, itong gobyerno natin ay iba ho talaga ang motibo. Ang goal, ika nga ng gobyerno na ito, siraan ng mga Duterte. Kasi alam mo, sabi nga nung nakita kong speech ni PBBM, grabe ho yung kanyang plano. Sabi nga niya, parang ang plano niya ay for a longest time. Ibig sabihin, pang matagalan. Malalim ang meaning nun, di ba? Malalim po meaning nung pang matagalan ng kanyang plano. Maaring ang meaning nun, talagang visionary siya. O baka naman, gusto nilang tumagal. Di ba? So, yun yung dalawang side nun. Kaya, paano natin makukonclude ngayon kung alin doon sa dalawa na yun? Dalawa yan. May option A and may option B sila. Pababagsakin nila ang mga Duterte. Ang problema po, habang binabanatan nila ang mga Duterte, paangat ng paangat po ang mga Duterte. At ito nga yung latest na balita. Naku, napakaano nito. Panoorin nyo ito. Alam mo, sabi ko nga ito ang tinatawag na amoy regla. Bakit amoy red flag? Kasi nga, di ba masangsang? Fishy. So, pag fishy, isda, amoy amoy danggit. Panoorin nyo to 14 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang na-recover ng Philippine National Police at Task Force Davao sa checkpoint sa Purok 2, Barangay Lacson, Calinan District, Davao City, Pasay. Nako, meron daw checkpoint. Meron daw checkpoint na nahuling sabu, Tingnan ninyo kung gaano ka-sistematiko ang ginawa nung nagdala ng sabu. Hindi, ito panoorin ninyo. Para lang sa kaalaman ninyo, makikita niyo dito, amoy regle. Something fishy. Bastos mo banat ba? Ito, panore. Rona Salcedo, maraming salamat po. Tingnan mo Alas 3 ng hapon, itong Miyerkules, May 29. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng checkpoint sa lungsod, kaya pinababa ang lahat ng mga pasahero at bagahin ng rural bus tour para sa inspeksyon at screening. Isang kahinahinahang lalaki umano ang pumunta. Eto daw, sa checkpoint Sa checkpoint na naman. Naku, lagi na lang dumadaan yung nagbebenta ng shabu sa checkpoint, Hindi nila alam kung saan ang checkpoint. Sa likuran ng bus at pinunit ang kanyang dalang kahon. Dito na aniya kinuha ang maliit na kahon, tinapon sa likuran ng sasakyan at agad na umalis. So, sa madaling salita, ang ginawa niya, sumakay sa bus, yung may daladalang sabu. Okay? Tapos, pinunit niya sa karton niya, tapos inilagay niya sa likod ng bus. Nagpanik naman ang mga pasahero at ang mga residente na malapit sa lugar. So, iniwan niya dun sa bus. Nang buksan ng box, doon na lumantad ang mga sachet ng umano'y shabu. So, iniwan niya. Hindi, alam mo, yun kagad ang naisip ko dito. So, mantakin mo, sumakay ka ng bus. Tapos, nung magkaka-checkpoint, tinanggal mo pa sa laman ng box mo. Tapos, inilagay mo dun sa likod. Paano nila nasabi? Kasi kwento ng mga tao dun natawa lang ako. Sabi ko, natawa lang naman ako. Kasi parang, ganun na talagang kalakaran ngayon. Na shabu. Bigla mo na lang kukunin, tapos iiwan mo na lang doon sa bus. Parang medyo... Hindi, ako para sa akin sabi nga nila amoy red flag. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa tumakas na suspect. So, ayun. Sabi nito, ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo ang nangyari dito? Ito ho ba ay tanim pulburon? O ito ay pandagdag sa sona?
Naku, baka mamaya banggitin pa yan. We caught kilos of Polmaron in Davao City. Para talaga, para sabihin na talagang Davao City, magulo dyan eh. Sinasabi ninyo, walang droga dyan. Gusto mo, samahan pa kita eh. Di ba? Taga Davao ako, first time nangyari sa checkpoint po talaga.